plano ni Kuting, ni Bangag, para agawin iyang property na yan at gipitin si Pangulong Duterte at si Pastor Quiboloy. Kasi gusto nilang magari-arian at meron sila, ayon sa aking source, may interest sila sa propriedad ng KOJC. Talagang matapos na itong mga bangag na ito kasi nga the intention is kamkamin. Kamkamin ang magandang property ng isang grupo, ng isang tao. Ganitong klasing pamumuno ang ginagawa ng mga bangag. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Ito ang plano ni Lisa, plano ni Kuting, ni Bangag, para agawin iyang property na yan at gipitin si Pangulong Duterte at si Pastor Quiboloy, si Sara, at lahat tayo ng mga Pilipino. November pa lang yun, mga kababayan. Kaya di ba nung in-expose ko yun, hindi pa, ang administrator nun, hindi pa si Pangulong Duterte. Tapos I think the next few days ay isinalin ang administration kay Pangulong Duterte dahil nga sa ganitong pangyayari o ganitong plano nila na talagang papabagsakin nila or nanakawin nila, tatamnan nila na kung ano mga crime etong Kingdom of Jesus Christ, yung mga members nila, si Pastor Quiboloy. So nakikita nyo naman yan. Ito po ay expose ko noong November. November ko ito, ay nakikita nyo, November ko ito inulat sa inyo. Ano na ngayon? Forward natin to. Oh. Ayan yung pangyayari dyan. So, yung mga kapulisan na yan, hindi ko I believe, yung iba dyan labag sa loob nila. Pero kailangan nilang sundin ang utos, okay, ng bangag na administration. Ngayon, mga kababayan, titingin na lang ba tayo? Pababayaan nyo na lang ba yung ginagawa nila? O matutuwa kayo kasi hindi kayo member ng KOJC na okay, buti nga sa kanila, ganyan. Kasi kami mga Katoliko, ganito kami, kaming mga iglesia, ganito kami mga Muslim, ganito kami. Buti nga yan. Hindi nyo sila dapat tinitignan na as kompetensya. Sila ay Pilipino. Ano tingnan mo? Oh, pagkadami-dami niyan, ano yan? Gera, di ba? Gusto nilang makipagbang-bang-bang doon sa China? Sa South China Sea? Eh bakit hindi yan pumunta doon? Bakit nandiyan dyan sa KOJC? Isang tao lang ang hinahanap nila. Bakit ganyan? At yung intimidation na ginagawa nila sa grupo. Yes, Jem, Aris, nakakaiyak at nakakagalit ang bangag na administration. Oh. Sa Prayer Mountain nila yan, sa Davao. Isang tao lang hahanapin mo, ang kalaban mo pang Ukraine na? Sino ang nag-utos niyan? Sino ang nasa likod niyan? So mali ba yung ating expose, yung ating puting ahas noong November na sinasabi sa Miss Maharlika, sabihin mo sa taong bayan na ika-cancel nila ang prangkisa ng KOJC. Nangyari. Pinakontempt yung dalawa, si Lorraine at saka si Eric, ka-Eric. Tinanggalan nga ng prangkisa. Ayan na, yung mga Facebook, sunod-sunod, mga YouTube, pinag-take down ng mga inayupak na to. Anong ibig sabihin nito, mga palangga? Dun sa expose natin na galing ito mismo sa loob sa hanay ng mga bangag. Pero ito mga nagbibigay sa atin ng information, they are concerned kasi against sila sa ginagawa ng pamilyang Mandorobo, Adictos Benedictos. You know? So, ito ay hindi naman ako manghuhula. Manghuhula ba ako para malaman ko yung plano nila? So, meron tayong meron tayong informant doon sa loob na pinapasabi sa inyo na ito yung gagawin nila. Whether, ito usapin hindi ng KOJC, ito usapin hindi kay Pastor Quiboloy. Ito ay usapin ng panggigipit sa bawat Pilipino.
Kasi ako, hindi man ako member ng KOJC, ginigipit ako. Si Macanas, hindi man member ng KOJC, ginigipit ako. Si Atty. Glenchong, lahat kayo, yung mga may isugrali, kayo ba ay member ng KOJC? Kayo ba yung mga volunteers na pumunta sa Davao, yung sa Bulacan, na, hinarang din nila. You know what I mean, mga palangga? So, bakit pati si Pacquiao di kakampi? Sabi ni Miss Gacha, vested interest. I don't know kung ano yung sinasabi niya palangga. Sabi ni Emily Solidaga, martial law na madam, kadugay ana. Oy, so, yun na nga mga palangga. Yung nakikita ninyo yung kanilang panggigipit. Natin. Madaling araw. Ito yung madaling araw na nagpaglusob nila, pang magnanakaw yan. Ang ano nila, ang hinahunting nila isang tao lang pero high powered yung kanilang bitbit. Ha? Mga kababayan? Hindi naman ang hinahanap nila hindi naman katulad ni Bangag eh. Nasangkot sa smuggling, kidnapping, lahat sila nga yung gobyernong ito eh. Bakit ilang batalyon yan? Kaya sabi ko, tatahimik na lang ba kayo? O antayin nyo kayong nasusunod? Walang pakialam etong gobyernong ito. Actually, may nag-send sa group chat namin dito sa Hakbang ng Maisog. I think pinost ko sa ating Facebook. Okay. Sabi, this is an exhibition of unforgivable, blatant abuse of power and a violation of human rights. As seen in the ongoing attack on the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City as of June 10, 2024 at 4:10 a.m. A battalion of 150 heavily armed CIDG forces is attempting to forcefully enter the KOJC central headquarters while over 1,000 church missionaries are praying their morning prayers. The CIDG forces say they're just following orders whose order? According to Eleanor Cardona, Executive Secretary of the Kingdom of Jesus Christ. Madaling araw. Sabi ko nga, pang kawatan ito pag magdanakaw. Di ba karamihan sa mga magdanakaw, maaga or gabi, madilim, o yung sinasamanta nila, tulog yung mga tao, o naalimpungatan ka, parang hindi ka makapaganda. This is very Liza at very Mabangag at very Marcos Araneta tandem. So, itong mga kapulisan na ito, ano ang gagawin ninyo? Susunod na lang ba kayo? Alam nyo, mali ang ginagawa ninyo. Tapos sumusunod-sunod kayo. Sabi ni Proud Pinoy for Life, grabe na ang nangyayari. Fair lady, sunod na ang abuse of power. This has to stop or else they will keep abusing their power. Kaya nga kailangan natin silang patigilin. Wala silang pakialam, nilapastangan na nila ang batas, inabuso nila ang kapangyarihan. Panggigipit lahat, doon pa lang. Di ba? Sa gurguran, sa mga maisog rally, yung paglalagay nila ng mga dump truck, di ba? Pag sasabotage ang electric power. Walang pakialam to mga to. Sabi ko nga mga kababayan, pangbangag ito. At ito ngayon, ano nakita ngayon? June na tayo. Ngayon, November ko pa to sinasabi last year na mag-ingat kayo, maghanda kayo, mga KOJC members. Yun ang sabi ko sa inyo, di ba? Mag-ready kayo. Nagkamali ba yung ating puting ahas? Hindi. Kasi gusto nilang mag-ari-arian at meron sila, ayon sa aking source, may interest sila sa propriedad ng KOJC. Hindi naman yan kaya Pastor Kibuloy lang alone na ini-enjoy niya yung property na yan. Meron silang kongregasyon. Ito ay simbahan. Ito ay karapatan nilang magdasal, mag-preach, mag-practice base sa kanilang paniniwala, base sa kanilang pakiramdam. Katulad din ng pagbibigay ng karapatan sa mga ibang reliyon, katulad ng Katoliko, INC, born again, Muslim, at kung ano-ano pa. Diba? Lahat tayong may karapatan. May karapatan ngayong mga atheist na huwag maniwala na may Diyos Diba? So, eto mga members dito, ganun-ganun na lang iharas ng gobyernong ito.
Sabi ko nga, ang dami-daming, 150 ba? 150 daw eh. O, sabi dito, a battalion of isang batalyon na may 150 na bit-bit na mga malalakas na kalibre ng baril. Okay? Ano plano nila? Sabi ko, bantayan natin. Kasi, di ba, nung nilipat yung administration kaya Pangulong Duterte as administrator siya dito sa property na ito, wala din itong mga kongresista, parang nag-alsa sila na bakit inilipat kay Pangulong Duterte ang pamamahala. So, again, I hope talagang matapos na itong mga bangag na ito kasi nga the intention is kamkamin. Kamkamin ang magandang property ng isang grupo, ng isang tao. Ganitong klasing pamumuno ang ginagawa ng mga bangag.